Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Kanina pong hapon ay lumabas ang balita na ang Regional Trial Court of Marikina City ay naglabas na ng kanilang desisyon tungkol sa petition ni Tito Vic and Joey for the issuance of this injunction against Tape Incorporated. So siguro sa labis na tuwa ng kanilang mga followers, ng mga Dabarkads, ay marami pa rin nagtatanong kung ano daw ba ang ibig sabihin na nakapaloob doon sa desisyon na kung saan sinasabing ang desisyon ng nasabing Regional Trial Court ay immediately executory. So, patulog na sana akong dami ko natanggap na na mails dito sa aking Bueno Law and Beyond YouTube channel na attorney, pwede bang pakipaliwanag mo ano ba ibig sabihin nito? Immediately executory, ibig bang sabihin na to hindi na ba pwede mag-apila, or kung pwede man mag-apila ay tuloy-tuloy na din yung enforcement or implementation of the injunction. So yan po ang ipaliliwanag natin ngayong araw na to pagkatapos lumabas ang order ng Regional Trial Court favoring the petition of Tito Vic and Joey for the issuance of this injunction. Pero bago natin simulan, pakiusap ko lang po, baka pwede naman mag-subscribe kayo dito sa channel ko at mag-like at i-share ninyo to, at nang sa ganun naman ay yung inyong mga kakilala at na hindi rin masyadong sapat ng kaalaman pagdating sa mga legal na bagay tungkol dito sa kasong kinakaharap ni Tito Vic at Joey, ay mabigyan natin sila ng pag-share ng ating mga natututunan dito sa Bueno Law and Beyond. So ipaliwanag po natin ano po ba ang ibig sabihin ng desisyon ng Regional Trial Court na paglabas ng injunction order. Ang sabi daw ng husgado, it must be immediately executory. So ano daw po ba ang ibig sabihin niyan? So yan po ang aking ipaliliwanag ngayon sa mga followers at mga diehard fans ni Tito Vic at Joey, sa ating mga Dabarkads. So ipapaliwanag ko yan at nagbabase ko ang aking pagpapaliwanag sa ilalim ng Section 4 Rule 39 ng Rules of Court of the Philippines. Dito sa Section 4 Rule 39 of the Rules of Court, ang title nito, Judgments not stayed by an appeal. So sa legal parlance kasi, pag sinabi yung not stayed, ibig sabihin niya sa layman's term, hindi mo pwedeng pigilan. Judgment not stayed by an appeal. So ituloy natin. Ang sabi dito, judgment, yung mga judgments, in actions for injunction, katulad nitong kay Tito Vic and Joey, judgments in actions for injunction, receivership, accounting, and support, and such other judgment, may be declared by the court as immediately executory, and upon the rendition shall be enforceable. Kama, yun ang nakalagay doon sa libro, kama, may quit, unless otherwise ordered by the court. So may exemption. So pag nakakita ka kasi sa batas ng unless otherwise, o kaya provided however, nako, basahin mo maigi yun. At medyo may kakaibang ibig sabihin yon. So ibig sabihin dito na although immediately executory yung desisyon ng korte pagdating sa implementation ng injunction, ay pwede namang mag-apila ang losing party at iakyat nila yan sa Court of Appeals. So sumunod na praise doon sa Section 4 of Rule 39, on appeal, the appellate body may make an order suspending, modifying, restoring, or ordering the granting of the injunction.
So, pwede niyang isuspend. Although nakapag-issue na ng injunction, pwede niyang isuspend. Or pwede niyang i-modify. At kung nawala man, pwede niyang i-restore yung injunction or i-award na ng tuluyan. Doon matutuluyan yung losing party na diyan sa injunction. So pwede siyang mag-apila. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag immediately executory yan ay hindi na pwedeng mabago ang desisyon ng regional trial court. So, pwedeng umakyat yan sa Court of Appeals, pero hindi basta-basta pinapalitan ng Court of Appeals ang desisyon ng RTC dyan. So, may mga essential elements na sinusunod sa ilalim ng ating batas bago i-reverse yan, bago i-modify yan, bago i-set aside yung decision ng RTC. So at present, considering the fact that there is already an order issued by the court for this injunction in favor of Tito Vic and Joey, ay kailangan lamang na sundin ito ng losing party. Otherwise, pag hindi mo sinunod dyan, you may be cited for contempt of court. Yung contempt of court, ang ibig sabihin yan, yung willful disobedience to the lawful order of the court. Medyo mabigat din yan pag hindi mo sinunod ang order ng court. So habang hindi nag-aapila ang losing party, ay malakas ang bisa ng injunction order at kailangan sundin ng mga losing party yan. So just in case nag-file sila ng appeal, depende pa din yan sa kanilang depensa at pangangatwiran kung kailangang i-modify at i-set aside yung injunction order issued by the regional trial court. So maghintay tayo hanggang next week kung ano ba yung legal move ng TAPE Incorporated, at tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na linggo, kung mag-aapila or hindi mag-aapila. Pero ako, para sa akin, wag na mag-apila para matapos na yan. Total, kay Tito Vic and Joey naman yung Itbulaga. Kaya nga lamang, sabi ko nga doon sa mga previous discussions natin dito tungkol sa trademark na yan, minsan miski alam mo ng talo, delaying tactics, appeal ng appeal. So, paano ba sasabihin to sa layman, sir? Parang, kumbaga sa salitang kanto, pangbubus ka na lang to pag nakapila ka pa. Pang-aasar, Okay, so hanggang dito na lamang po at ulitin ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share dito sa aking YouTube channel, The Bueno Law and Beyond. Magandang gabi po sa inyong lahat.